Yon, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating munting channel, ang Kanta Kwento. Alright, palakpakan muna tayo dyan. So, syempre, nabasa nyo naman sa ating thumbnail at title. Syempre, ang magnetic icon natin kasama natin, Sir Jerome Bardome. At nag-thank you ako unang-una sa mga Jeromantics, no, sa pagtanggap sa atin at pagbigay tiwala sa channel na ganito, na makapag-cover ng mga live event o mga gigs, mga concert, at kung ano man mga outreach program ni Sir Jerome. So i-start na natin, syempre papakilala ko na mga kwento, ito na. Hindi natin patagalin kasi baka mamaya ano na naman tayo ng mga bashers natin dyan. So syempre, ito mga kwento, malupit to. Finalist ng The Clone Batch 1 2025. Tinatawag na ng magnetic icon, mga kwento, mga ka-Jeromantics. At isa pa, Gawad America Awardee, mga kwento. Palakpakan natin, welcome natin mga kwento, Sir Jerome Bardome. Alright. Hello everyone. Hello. Narinig ba ako? Ayos ng boses ko. Hello sa inyo lahat. Good evening po and thank you sa panonood ngayon sa aming live interview here with Kuya Kanta. Disclaimer lang kasi ito, hindi talaga ako sanay. Mga kwento, alam nyo, sa buong buhay ko ngayon ko lang ginagawa to. Kaya pasensyaan nyo na kung may mga enjoy lang natin to kasama si Sir Jerome at good vibes lang, kwentuhan lang mga kwento, no? At syempre meron tayong mga hinandang line of question. Alright? So ready na ba? Tanungin naman natin to si Sir Jerome. Sir Jerome, ikaw ready ka na po ba? Ito na. So yun, salamat sa mga nag-share at sa mga nandito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Ha? So yun, Sir Jerome. Thank you sa pagpapaunlak, Sir Jerome, sa interview. Alam ko medyo may ka sa voice mo ngayon, no? Nababa. Okay lang yan. So, let's go. Tara. Ito na ang first question. Sir Jerome, kamusta na ba ang isang Jerome Bardome ngayon after ng kanyang 1 year yung anniversary concert ng April 9? Ano na ba ang maraming gusto makaalam? Well, ito naman ako ngayon guys sa mga nangihingi ng update. Okay lang naman ako right now and hanggang ngayon, medyo may sakit nga ngayon. Pero tuloy pa rin ng kayod sa pag-i-explore ng music taste ko. Especially ngayon, nasa Beatles ako ngayon eh. Pansin nga namin, sir, ang gaganda ng mga mo, no? Talagang dito na-feature natin yan, i-review nyo na lang, no? Yung At kamusta ba after anib concert, sir? May mga nasundan pa, no, panigurado, no, ng mga ibang gigs and concert, no? Katulad nga ng yan. At ito, sir, medyo ito tanong na talaga to. Sir, open to ba magsagawa ng isang online concert for a cause? Ibig sabihin nito, sir, yung parang online siya, hindi siya yung live audience. Yan. Opo. Well, for me mapapag-usapan naman, pero why not? Okay naman ako dun. Sure naman ako, Pero sure. try mo na rin, sir, na kumbaga parang may mga nakaset up na camera, tapos live audience, live lang mga kunyari sa YouTube ganyan. Hindi na-try mo na yan, sir, na hindi pa? Hindi pa actually. Hindi ko pa natatry talaga yung ganong klaseng setup. Yung kumbaga nagawa ko lang kasi is kumanta lang ng parang audio call lang ganon, audio group call. Ganun lang. Ito maganda kasi for ako, kumbaga para sa mga project siguro. Ito, next question. Kung hindi na buo ang name na Jeromantic, Sir Jerome, ano ang gusto mong sanang pangalan ng fans club na to? Germs. De joke lang. Well, actually wala na akong kailangan baguhin pa. Wala na. Kasi tutuusin, perfecto na talaga itong Jeromantics na to. Ayun yung mga nasa loob nito, napaka-perfect nyo na guys. Alright. Kasi kayo rin ang bumuo nito para sa akin. Palakpakan natin yung mga Jeromantics natin dyan. Ito, sir, medyo medyo alam ko madalas marinig nyo itong tanong na to at maraming curious kung anong sagot nyo rito. At syempre may bakit na follow-up question to. Diploma o diskarte? Ito para sa mga, lalo na sa mga nag-aaral pa. Diploma o diskarte? At bakit? Well, para sa akin naman kasi habang kinukuha yung diploma, habang pinagtsatsagaan mo ang kunin, syempre, dumiskarte ka na rin sa buhay. Paano mo paunlarin sarili mo? You have to find your ways to make your own living while at the same time studying to get a diploma. Pwede naman yun.
So, ganun lang ako, balance lang kumbaga. O, sabay. O, sa mga ano dyan, pagsabayin nyo daw, sabi ni Sir Jerome Erdo. Ang ganda na sagot mo, sir, ha? Yan, alright. Galing, magaling. At ito, sir, ang next question natin, sir. Ito, medyo, ano daw, meron bang hindi naniniwala na may future ka sa music? Huwag mo na lang banggitin yung name, sir. Kung meron lang. Sige. Well, meron naman. Pero para sa akin po kasi is, hindi ko naman talaga siya masyadong ginawang malaking bahala para sa akin o nakaka-apekto sa akin. Nung una, oo, medyo na-apektuhan ako nung nag-i-start pa lang ako kumanta. Pero sa ngayon, nung before pre-singing competition o pre-starting ko sa pag-focus ko na talaga sa music career ko, wala na talaga akong inisip na kung ano man sabihin sa akin. In-embrace ko na rin naman talaga yung boses ko. Pero since alam naman ng karamihan anong kwento, bala ko na rin naman na talagang iwan yung boses kong Elvis. Pero thanks sa Itbulaga, na-retrieve ko siya. And sa inyo guys, thank you so much. Kung sino man yung di naniniwala na yun, kamusta na kaya siya ngayon? Syempre nakita niya na ngayon ang mga bunga mo, sir, na mga, lalo na sa mga Geromantics fans nga, no? At ito, sir, kung merong hindi naniniwala, sino naman ang taong pinaka naaalala mong naniwalang sisikat ka or makikilala dito sa, hindi lang sa social media, pati sa mainstream? Sa mainstream talaga. Kasi nung pandemic days ko lang kasi talaga, mostly sinesharean ko lang ng music ko is si Darling talaga at saka yung papa ko. Yun talaga ang lagi kong kausap pagdating sa music taste ko. Kasi medyo, sabihin na natin medyo weirdo ako nung mga edad ko na yun para makinig ng ganong kalulumang kanta. Si papa, sobrang lawak ng music and si Darling naman, pinakikinggan din ako. Kasi ginagawa niya rin ako radyo minsan paggabi. Baga sila lang talaga yung nakarinig ng ng potential sa boses ko and makikita nila na may future ahead ako sa boses ko. So thankful ako sa paniniwala rin nila sa akin. And sila talaga yung dalawang tao na naaalala ko talaga. Si Papa at si Darling. Hindi natin pwede bang pangalanan si Darling, sir, or private? Kilala naman. Kilala na nila eh. Para mapalakpakan natin, syempre ang tinutukoy ni Sir Jerome dito is yung Andre and si Papa. Hindi ko alam yung full name ng Papa na. So yun na, okay sir. Next question natin. Tsaka na-reveal. Na-reveal si Papa. Mamaya. Reveal natin. Yan sir. Yan. Ang next question natin, ito mga talagang pinag-isipan ng mga tanong to na hindi pa natatanong kay Sir Jerome. Ito sir, medyo Sige po. about sa buhay ko. Ano yung pangyayari sa iyong buhay na muntika mo nang isuko ang pagkanta or karera sa musika, ganyan? Ewan ko lang kung natanong na to or hindi pa. Ano yung pangyayari, sir? Na kumuntikan mo nang parang, ewan, parang Siguro nung panahong grade 12 ako. grade 12? Hindi ko na, well, actually naman bubala ko rin naman siya i-push, pero parang mas pinokus ko na lang talaga yung academics ko that time kasi thesis era yun eh. Kahit nag-Battle of the Bands kami that same year din, nung same school year ko na yun, talagang yung academics talaga yung pinaka-inisip ko at parang para sa akin Pero dahil dun, after nung Battle of the Bands din naman, naging na ako, medyo 50-50 na. Tapos yun, nung college days ko na, doon ko na talaga naisipan na naging desidido na ako na ipupush ko yung boses ko ano man mangyari, yung music career ko. Bahala na si Batman, pero kakayanin ko to. Okay. Kumbaga connection talaga sa pag-aaral, no? So dahil nga, parang connected din kanina sa tanong natin na diskarte and diploma. Kumbaga talaga napagsabay ni Sir Jerome, no? Hindi nga nabitawan yung school at tignan nyo naman ngayon. So yun, thank you sir sa napakagandang sagot. Ito sir, marami marami nagtatanong nito actually kahit wala pa tayong na paplan na interview. Ito sobrang kumbaga sa number 1 to eh. Ito sir, nagsusulat ka rin ba ng mga original composition mo? At anong kanta ang madalas pumasok sa isip mo? At bakit? Kumbaga parang yung tema siguro ganun. Oh, yan. Well, hindi siya technically na nagsusulat. Hindi mo makukonsider kasing sulat talaga eh.
Kasi every time na parang ano lang, yung muni-muni moments ko lang pag tahimik, biglang may papasok sa isip ko, tas may papasok na lang biglang lyrics o kahit anong klaseng melody. Melody. Ano lang, kakantahin ko lang na parang medyo relatable sa ibang kanta. Tapos, ang nangyayari kasi, hindi ko talaga siya nasusulat. Dumadaan lang siya sa tenga ko o sa utak ko. Dadaan, wala na. Pero madalas na, yung medyo focus akong naisipan ko na, uy, pwede to maging pwede ko maging style to. Blues talaga, blues. Yung old-time blues na classic. Alam mo yung mga ala Elvis Presley na yung terereng and ganun. And parang yung yung Trying to Get to You na kinanta ko nun. Parang ganun lang yung takbo ng kanta. Mostly ganun lang yung pumapasok na idea sa utak ko talaga na kind of music na natitripan ko. Kasi more on expression siya. So, bali kumbaga sir, nag-uumpisa ka makaisip ng idea ng kanta is sa melody, no? Hindi siya sa lyrics. Melody. Tama diba? Melody talaga. Karamihan talaga melody, no? Kahit si ganun din eh. Si Michael Jackson, melody rin. Oo, diba? Melody lang. Lalagyan ng beat, tsaka beat yun, mga ganun. So, yun. Ito sir, tutungo naman tayo sa about sa karera naman ko. Kanta kwento, sabay-sabay tayo makinig. Mga awit ang puso, tanghin ang kanilang